Magandang gabi po sa ating lahat at ngayon po ay nakatutok tayo ito sa 10PD na ministry po ng Bacoor Baptist Church. And maraming salamat po sa privilege na makapagsalita po dito at makapangaral po ng salita ng Panginoon. At ating pong buksan ang ating Bible sa John chapter 12. Kung meron po kayong Bible, open nyo po ang inyong Bible sa John chapter 12 verse 46. Isang verse lamang po tayo. At salamat po pala sa pagkakataon o privilege as a nangangaral po ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na napapaalahanan tayo lagi ng salita ng Panginoon. At kung nandun na po tayo sa John chapter 12 verse 46, basahin po natin ang sabay-sabay. Sabi po ng Bible, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Let us pray. Lord, thank you for this privilege. I pray, Lord, na kayo po ang manguna, kumabay sa amin. At tulungan niyo, Lord, na maunawaan po namin ang inyong salita. At mas lalo kami, Lord, na lumalim ang aming pananampalataya po sa inyo. At maraming salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga naisip, nasasabi at mga nagagawa. Ito lang po ang aming panalangin, ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yan no, John chapter 12 verse 46, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. So, saglit lamang po tayo, ang title po ng aking mensahe ngayong gabi na ito, the true meaning of Christmas. So yan no, we as believer na tayo po ay naniniwala na hindi po talaga exact date ng December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, na tawag dito, hindi yun yung pinaka-exact, pero tayo naniniwala na ang true meaning ng Christmas ay ang isinilang ang ating Panginoon, at siya ay nanirahan dito sa ating mundo, naging tao rin siya, at syempre kung ano yung ginagawa natin, ginagawa rin niya. So point number 1 natin dito na maunawaan natin na tayo pong mga tao ay we are in the darkness. So yan, number 1 natin, we are in the darkness. So tayo pong mga tao, nung wala pa po tayong relasyon sa Panginoon, tayo po ay nasa kadiliman. Kadiliman na ano? Kasalanan. Kasalanan na kung saan yan ang sumisira sa ating mga tao. Sabi sa Romans 3, no? Lahat yan binanggit. At yung mga bagay na yan is yan ang nagpapagulo o yan ang nagpapaliw sa atin, sa Panginoon, na kung saan ang kasalanan, yan ang sumisira sa atin. Sabi sa Romans 3:23 na tayo po ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, yon. Kaya sabi nga doon sa verse 46, no, ang ating Panginoon daw po ang ilaw. Kung makikita natin dito, kung Bible nyo po ay red letter, ang nagsasalita po niyan ay ang ating Panginoon, na ang Panginoon po natin ay lagi niyang, nung siya ay nabubuhay pa, sinasabi niya sa mga tao, siya ay nagpe-preach na tayo daw po ay we are in the bondage of sin. So, yun, number 1 natin, we are in the darkness, and number 2 natin, we need light. No, sa ating mga tao, kailangan po natin ang kaliwanagan. O sino ba ang kaliwanagan na yan? Sabi ng Bible dito sa ang Panginoon daw po ay pumunta dito sa mundo para magbigay ng ng ilaw, o siya yung ating light, na kung saan kapag tayo ay excuse me po, kung tayo ay titingin sa kanya, tayo ay maliliwanagan. Just try to imagine just try to imagine na tayo po ay naliligaw at kailangan po natin na minsan nare-realize natin na tayo po ay nasa kadiliman, na kailangan natin ng ilaw. For example, tayo ay brownout, yan, best example niyan, kailangan natin syempre ng flashlight, na kung saan para makita natin yung ating dinadaanan, yung ating mga ginagawa. At lagi po nating tatandaan na ang ating kailangan sa ating buhay o ang ating ilaw ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, number 3 natin and last, we have hope, no? So, mababasa natin dyan na whosoever believeth on me should not abide in darkness. Tatandaan natin, mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pag-asa ay ang Panginoong Jesucristo lamang po. Hindi po pera, hindi po true meaning ng Christmas yung, siyempre, common na yan, yung pagbibigay ng mga regalo, ng pera. Pero the most important is ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan siya po ay naparito sa lupa,
ang Panginoon natin, nung siya ay dumating, hindi siya tumira sa napakagandang hotel, napakagandang palasyo. Just try to imagine, no, ang Panginoon natin, siya ay Diyos sa lahat ng Diyos at ang Hari sa lahat ng Hari. Kaya ano makikita natin doon sa pagdating ng Panginoon? Humbleness, no? Kaya isa sa katangian natin bilang Kristiyano ay pagiging humble. Na sa lahat ng ating ginagawa, lagi nating tatandaan na privilege at by grace lamang. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Panginoon, kaya tayo nagagamit sa gawain ng Panginoon. Kasi kung wala naman ang salita ng Panginoon, wala naman tayo. Kung walang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ano ba tayo, 'di ba? Para lang tayo nasa isang kangkungan. At lagi po nating tandaan mga kapatid na ang kahulugan, ang totoong meaning ng Christmas or ang pagdating ng Panginoon, siya po ay naparito sa lupa. Pinarusahan at nakaramdam siya, no. Ang Panginoon po natin hindi lang basta-basta namatay. Hindi lang siya basta namatay, siya pa po ay naghirap. He suffered and died. Tatandaan po natin na ang paghihirap ng Panginoon grabe talaga. Kaya nga isa sa pinaka-unawain natin o maunawaan natin na bilang Kristiyano, ang Panginoon ay naghirap para sa atin, sa ating mga tao, para tayo iligtas sa ating pong mga kasalanan. So yun lamang po, short devotion po natin ngayong gabi at binabati ko po ang mga brethren abroad, kala Pastor Ricky dyan sa Canada and Ma'am Joy and also the Tefila. Merry Christmas po. So yan, no, at maraming salamat sa pagkakataon. Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. And Lord God, Heavenly Father, thank you Lord sa pagkakataon na ito. Salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na kung wala kayo Panginoon ay wala po kami Panginoon. Dalangin po namin na mas lalo naming maunawaan, mas lalo namin kayong mahalin Panginoon, mas lalo namin kayo Panginoon. Mas lalo namin kayo Panginoon na saliksikin. Dahil kayo lamang po ang Diyos na napakabuti sa amin Panginoon minsan pa. Kahit kami Panginoon ay makasalanan, kami pa rin Panginoon ay inyong binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon. At kayo na po ang bahala sa mga natitira pa naming oras. Ito lang po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po tayo po ay mananalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. At itungo natin ang ating mga ulo. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Thank you Lord sa mga natapos na gawain ngayong araw Panginoon. First of all Lord, pinupuri ka namin, pinupuri kita Panginoon, pinapasalamatan. Salamat po sa inyong kabutihan. Ako po humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, mga naisip, nasasabit, mga nagagawa, mga bagay Lord, na di po kaya sa inyong harapan ay patawarin niyo po. Ngayon Panginoon, nilalapit ko Lord ang mga prayer requests ng mga kapatiran, lalo na po ang mga BBC members Panginoon sa may mga karamdaman po, sa may mga kasakitan ay pagalingin niyo Lord na kayo pong patuloy na mag-provide ng mga pangbili ng gamot Panginoon at kayo po ang muna umabay sa bawat isa Panginoon. Nilalapit ko rin po sa inyo Panginoon ang kailangan po namin sa aming Project Caleb, especially Lord ang 40K Panginoon na kung saan ipambabayad po sa mga engineers, mga pipirma Panginoon. At naniniwala kami Lord na kayo po ang Diyos na nagpo-provide. Kayo po ang Diyos Panginoon na napakayaman Panginoon. Kaya Lord, help us Lord na mas lalo pa po namin kayong pagkatiwalaan sa aming mga ginagawa Lord. Ay tulungan nyo kami. Kayo lang po Panginoon mauna sa amin. Napadalahin ko lalo na po ang aming pastor, Pastor Joshua Orias, sa kanyang mga ginagawa. Tulungan nyo siya, bigyan nyo siya lagi Lord ng wisdom, knowledge and understanding sa mga ginagawa niya. And also Lord, sa kanyang mga decision making Panginoon. Tulungan niyo po siya Panginoon, ilayo niyo sa uri ng sakit na kumakalat ngayon Panginoon. At lagi niyo po siya Lord iingatan sa kanyang mga pinupuntahan Panginoon. Ganoon na rin po Panginoon, mga brethren abroad, lalo na po na ang mahal naming missionary Pastor Ricky Orias, and also Ma'am Joy sa Canada. Thank you Lord sa kanilang buhay na sila po ay ginagamit yun na maging daluyan ng pagpapala. Dalangin ko Lord na bless niyo po ang gawain ng Tefila dun sa Canada Panginoon, and also Lord sa kala Terency, Sister Rex, Brother Joab, Sister Faith, and Ate Rizel sa kung nasa sila ngayon Panginoon, nagapili nila Pastor Ricky. At patuloy kay Lord na mag-bless sa Orias family and also sa BBC family Panginoon. At Lord, naniniwala kami na this 2024 ay magpo-provide po kayo ng aming mga kailanganin sa aming Project Caleb. At kayo na pong bahala Lord sa mga gagawin namin. Kayo po ang manguna sa mga gagawin po namin
Thank you Lord sa inyong kabutihan. Thank you Lord sa buhay na walang hanggan na ibinigay niyo po sa amin kahit hindi kami deserving. Maraming salamat Panginoon at kayo lang po ang mapupurihan, mapasalamatan at binabalik ko po sa inyo Lord ng papuri at lahat ng pasasalamat. And I pray for the peace of Jerusalem, salvation of the Jewish and Gentile people all around the world. This I pray in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyo.